Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing dito sa Politika Artista PH mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong araw mga kapatid? Naging busy po ba ang lahat sa maraming pakikinig at sa naging panunumpa po ni Donald Trump mga kapatid, ano? Inabangan po ng buong mundo ang panunumpa po ni President-elect Donald Trump mga kapatid, ano? Congratulations po sa Amerika. Okay, dito tayo mga kapatid, dako po tayo dito, no? Meron po tayong nakita ngayon mga kapatid, ano, galing dito sa PhilData Trends mga kapatid. Bago yata ito, no? Bago natin nakita, talakayin po natin, meron po silang inilabas na survey na mga mayor po na tatakbo sa Pilipinas mga kapatid. Uulat po natin Davao, Caloocan, Maynila, Zamboanga at Makati mga kapatid. Tignan natin dito, magsimula tayo sa Davao. Unahin na po natin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakalagay po dito, 2025 election, Mayoralty Preference City of Davao, January 3 to 10, 2025. At ang nakalagay po dito ay si Pangulong Duterte at si Carlo Nograles. Ang kalaban po niya, si Nograles, ni Pangulong Duterte. Nakakuha po ng 76.5% si Pangulong Rodrigo Duterte at nakakuha naman po ng napakababang bilang si Nograles na may 23.3%. Ano po ibig sabihin yan? Duterte pa rin po ang pinipili sa Davao mga kapatid, ano? Magmatsyag po tayo, aabangan pa po natin yan dahil nagsisimula pa lang po ang campaign season, papasok pa lang po tayo sa campaign season, ano? Kaya magbabantay po tayo mga kapatid sa naging kaganapan yan. Kayo po mga Davao, naniniwala po ba kayo na tama po ang naging datos na ito? 76.5 ang nakuha ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang nakuha naman ni Nograles ay 23.3%. Pabor po ba kayo sa naging resulta ng survey na ito? Kung ikaw ay pabor, mag-comment ka dyan mga kapatid. Okay, dako tayo dito mga kapatid, ano? Kilala nyo po ba si Manix Dalipe? Ang isa sa mga alalay at alagad ni Tambaluslos mga kapatid, ano? Siya po ay sa Zamboanga. Basahin po natin, si Manix Dalipe po, ganun din po ang ginawa, January 3 to January 10. Manix Dalipe, nakakuha po ng 53.8% at si Kaimer Olaso na may 37.0%. Si Manix Dalipe pa rin po ang nangunguna dito, no? 53.8%, ano? At sa kanya pong magiging kalaban ay 37.0%. Alam naman natin mga kapatid na si Manix Dalipe po ay nasa gitna rin po ng controversial mga kapatid. At si Manix Dalipe po ay isang kongresista na nandyan po sa House of Representatives at isa po sa alalay ni Tambaluslos mga kapatid, ano? Isa rin ito sa bumabanat sa mga Duterte. Kaya mga taga Zamboanga, aba, mukhang malakas yata si Dalipe dyan mukhang may makakalusot Okay, kung pabor ka kay Manix Dalipe, komento mo po dyan, mag-comment ka lang. At kung pabor ka kay Kaimer Olasco, mag-comment ka lang din dyan mga kapatid. Okay, dako po tayo dito mga kapatid, ano? Sa lugar naman po ng Makati mga kapatid, kilala naman po natin kung sino po ang naglalaban sa Makati, ano? Ito po ay Magbayaw. Magbayaw po, no? Si Abby Luis Campos, ito po ay asawa ni Abby Binay. At si Nancy Binay naman ay kapatid po ni Abby Binay. Si Abby Binay po ay tumatakbong mayor at kasalukuyang pong senador ng ating bansa. Siya po ay nakakuha ng preference vote na 55.4% at si Abby Luis Campos naman po ay 27.1%. Ang asawa po ni Abby Binay mga kapatid. Nako, mukhang Makati na naman, mukhang Binay na naman ang magwawagi sa Makati, ano? Naku, talagang mahal na mahal po ng mga taga Makati ang mga Binay, ano? Nakakatuwa naman at hindi nyo nilulubayan, ano? At, nako, mukhang magkakaroon ng problema ang magkapatid, ano? Na si Abby Binay at saka si Nancy Binay. Alam naman po natin na may mga hidwaan talaga sa pamilya na ito, no? Ganun talaga. Talagang ayaw yata nilang pagbigyan ng isa't isa.
Sigo lang po. Good God bless po, Makati. Okay, dito po tayo mga kapatid. Isa po ang Caloocan sa may pinaka-inaabangan pong boto ngayon mga kapatid. Kilala naman po natin kung sino po ang tumatakbo sa Caloocan. Walang iba po si Antonio Trillanes at si Along Malapitan mga kapatid. Ang petsa po na kinonduct ay survey is January 2 to 7, 2025 mga kapatid, na may preference vote na 800 person mga kapatid ang kanilang tinanong. Nakakuha po, nako mukhang malapitan na naman po Si Along Malapitan po nakakuha ng 60.3% at si Antonio Trillanes na may nakuhang 32.1% mga kapatid. Mukhang magbabalik po ang Malapitan pa rin po yata sa Caloocan, Bantayan po natin. Bakit ayaw niyong pagbigyan si Trillanes, Ayaw niyo ba pagbigyan mga taga Caloocan? Mahal na mahal niyo pa rin po ang mga Malapitan, So, sige lang, abangan po natin yan at magbabantay po tayo mga kapatid. Okay, dako po tayo dito. Ang apat po na naglalaban sa lugar po ng Maynila, controversial din ito mga kapatid, Kilala naman po natin ang nakaupo ngayon ay si Hani Lacuna at ang dating mayor po na si Mayor Isko Moreno ay nakakuha ng pinakamataas na survey po base po sa inilabas ng PhilDataTrans. Sila po ay nag-conduct noong January 2 to 7, 2025 at si Isko Moreno ay nakakuha ng 72.1. Sinundan ni Sam SB Bersosa na may 13.5%. Naku po, Hani Lacuna lumalagapak sa ikatlong pwesto na may 12.3% at si Raymond Bagatsing na may 1.4%. Ano po ang mapapansin natin dito mga kapatid? Tatlo po dito, Tatlo dito ay mga kilalang mga celebrity or mga dating artista, Hanggang ngayon artista pa rin naman si Sam Bersosa at si Raymond Bagatsing ay pasulpot-sulpot at alam naman natin si Isko Moreno ay hanggang ngayon po ay kilala pa rin yan. At ang kasalukuyan nakaupo pa rin po na si Hani Lacuna na mukhang makukulelat po sa Maynila mga kapatid. Ano po ang masasabi nyo dito? Pabor po ba kayo sa pagbabalik ni Mayor Isko Moreno? Siya pa rin po kaya ang mauupo bilang mayor ng Maynila? Mukhang malaki pa rin po ang tsansa ni Mayor Isko Moreno na magbalik Manila. At mukhang siya pa rin po ang napipisil ng mga Manileño na maupo at mangunang leader ng kanilang lungsod mga kapatid. Nakakatuwa. Dahil alam po natin na naging maayos din po ang pamamalakad ng Maynila noong panahon ni Isko Moreno, mga kapatid, at pinagkatiwala nga niya dito sa kanyang ati-atihan na si Hani Lacuna na ngayon po ay warshock na sila mga kapatid, Ano pa man po ang kalagayan niyan, magbantay po tayo sa mga darating na panahon. Okay, dito po tayo mga kapatid. Ang Pasig po, sa lungsod ng Pasig na pinangungunahan po ni Vico Soto, anak po ni Vic Soto at pamangkin niya po, ang pamangkin po ni dating Senator Tito Soto, na ngayon po ay gustong bumalik bilang senador ng ating bansa mga kapatid. Na ginawa po ang survey sa Pasig noong January 2 to 7, 2025 at si Vico Soto pa rin po ang nakakuha at pinagkakatiwalaan ng mga taga-Pasig na nakakuha ng 88.9%. Sa katunggaling si Sara Sit Gerald Diskaya na may 5.5% mga kapatid. Nako, mukhang Soto pa rin po yata, Soto pa rin ba sa sa Pasig? Kaya kayo mga kapatid, ito po yung mga nilalabas po na preference at lumalabas po na mga pagpapakita na mga datos at numero ay hindi po natin sinasabing ito ay original, hindi rin po natin sinasabing na ito ay maayos, So ang ibig po sabihin natin, ang mga porsyento pong ito ay pinagbabatayan ng mga politiko. Sila rin po ang nagbabatay nito at sila rin po ang mga nagpapakandak ng mga ganito po kung sila po ba ay papasok sa eleksyon or sila po ba ay karapat-dapat na maupo. Tinitignan din po nila yan, mga kapatid. Kaya ang sinasabi po natin dito, itama ang boto, iwasto ang boto, pumili ng mga karapat-dapat na manunungkulan sa ating bansa. May puso, may malasakit, dahil alam po natin ang mga ito po ay makakatulong sa atin sa pagpapaunlad ng ating
lugar kung saan po tayo kung saan po tayo kabilang at kung saan po tayo naroroon, mga kapatid, ano. Pumili po tayo ng mga leader, ng mga mayor na mapagkakatiwalaan, magsisilbi at susunod sa batas. Yan lang po ang ating pakiusap. May pagmamahal sa batas, may takot sa batas, at iginagalang ang batas, mga kapatid. Hindi mga abusadong mga politiko, hindi mga mayayabang at mga arogante na kapag nakaupo na sa pwesto ay naghahari-harian na po sila, mga kapatid. Kayo po, ano po ang inyong masasabi sa inilabas po na boto na nilabas po ng PhilData Trans? Pabor po ba kayo dyan, mga kapatid? Kung kayo po ay pabor, mag-comment ka po dyan. Kung hindi naman po, ay ignore mo na lang, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta dito sa ating YouTube channel, Politika Artista PH. Isa pa pagpalang araw po sa ating lahat.